Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is waiting on the Lord. So, waiting on the Lord means trusting His timing with a heart of faith and patience. It's not passive but active, seeking God in prayer, obeying His word, and resting in His promises. As we wait, we learn to depend on His wisdom rather than our own and discover that His timing is always perfect and His plans never fails. So ayon po sa Psalm chapter 37 verse 7, take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po ito na waiting on God is always the best decision. So, ang paghihintay sa Diyos ay palaging best decision kasi siya ang may perfect timing. Minsan gusto natin madaliin ang mga bagay, pero kung magtiwala tayo sa timing ni Lord, makakaiwas tayo sa maling desisyon at sa mga bagay na hindi pa para sa atin. Waiting on God shows our faith in His wisdom. So, kapag marunong tayo maghintay, pinapakita natin na naniniwala tayo sa wisdom ni God. So, ibig sabihin, alam natin mas matalino siya kaysa sa atin, na kahit hindi natin maintindihan ang nangyayari ngayon, may plano siya na mas maganda sa hinaharap. And next is, waiting on God will never lead to disappointment. So, hindi tayo kailanman madidisappoint kung sa Diyos tayo umaasa. Maaaring iba ang resulta sa gusto natin, pero laging for our good ang plano niya. May God's answer are always better than our expectations. And ay naman po sa ating applications, do not wait passively, wait actively. So, habang naghihintay, huwag lang nakupo. Prepare yourself, mag-pray, mag-aral, mag-grow. Gamitin ang panahon ng paghihintay para mas lumalim sa faith at maging ready sa next move ni God. And delight in waiting while trusting in God. So, huwag mainip o magreklamo habang naghihintay. Instead, enjoy the process, magpasalamat, magtiwala. Kapag masaya kang naghihintay, pinapakita mong secure ka sa pagmamahal at plano ni Lord. And next, do your best while praying for God's intervention. So, gawin mo ang best mo sa lahat ng bagay, pero huwag kalimutan ipag-pray ang mga plano mo. Tandaan, do your part and let God do His part. Siya ang magpupuno sa kung saan tayo kulang. And ayun lang po, maraming salamat.